Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Happy Lunes po sa inyong lahat. Kumusta ang inyong naging weekend? Nakapagpahinga ba mabuti? Well, isang linggo na naman po ang ating bubunuin, the whole work week. Sana po yung mas maging productive po tayo. Sa mga nakikinig na sa atin sa 105.9 sa Mega Manila, magandang hapon. 106.7, nandyan po kami sa Davao. 101.9 naman kami sa Cebu. 101.5 sa Cagayan de Oro. 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At bukod po sa inyong mga radyo, present din po kami sa inyong mga telebisyon, sa ating mga Signal subscribers. Kami po ay nasa True TV Channel 19. Kaya tutok na po kayo. At syempre, hindi po kami mawawala sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang po ang True Network PH para po matutukan nyo ang ating episode today. Napakahalaga po na maintindihan po natin itong ating pag-uusapan. Ngayong araw itutuloy natin yung ating mainit na naging diskusyon tungkol sa impeachment o pagpapatalsik sa isang opisyal ng pamahalaan. Last week natalakay po natin yung basics. Ano ba ang impeachment? Sino ang pwedeng mga ma-impeach? Ano yung grounds na pwedeng isampa for impeachment at iba pa? Tututukan natin ngayon yung legal options ng sinusubukang i-impeach po or na-impeach na siya, yung na isasalang po siya sa impeachment court. Matatandaan, ang kampo po ni Vice President Sara Duterte na na-impeach sa Kamara ay nagsumiti po ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ito. Bukod dyan, himayin din natin yung mga posibleng kalabasan ng impeachment trial. Pero ano nga ba ang latest issue ng impeachment? Last week po, inutos ni Senate President Jesus Escudero na maghanda na ang mga opisina ng Senado. Dinesignate niya bilang Clerk of Court ang Senate Secretary, habang Deputy Clerks naman ang Senate Legal Counsel at Deputy Secretary. Naglabas na rin si SP Escudero ng proposed timetable para sa impeachment. Base po rito, sa July 30 pa nakatakdang simulan ang trial proper. Bago pa man yan magsimula, ay mahalagang malaman natin ang proseso at kahalagahan po nito. Kaya tutok lamang po dahil sagot ko kayo sa usaping batas. Ang ating question of the day, hindi mawawala yan. Ano ang masasabi nyo sa proseso ng impeachment sa bansa? May mga nalilito po ba kayo sa proseso? May mga katanungan kayo? Baka makatulong po kami. Maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream sa Facebook page ng True FM, or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Maaari po kayong tumawag sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or sa 8689-3290. At mamaya po ay susubukan po nating ipasagot yan sa ating guest expert for today. Sino pa nga ba? Nagbabalik. Siya na po ang nakasama natin doon sa first episode natin on impeachment. Tuloy-tuloy na po natin to, 'di ba? Para mas maintindihan natin bago talaga magsimula po ang impeachment trial. Kasama pa rin po natin si Attorney Jennifer Reyes, Law Professor at Constitutional Law Book Author. Attorney Reyes, thank you for coming back. Ayan, maraming salamat din po sa muling pag-imbita sa akin, Ms. Cheryl, sa inyong programa. At alam niyo po ba mga kapatid, Small World, magkababayan pala kami ni Attorney Reyes. Kami po ay parehong taga Hagunoy. Ano ba ang punto sa Sagrada ka? Santa Monica kasi ako lumaki. Pero tumira rin ako sa San Nicolas. Tapos nag-graduate ako ng grade school sa St. Anne's Academy na ngayon ay St. Mary's na. Yes. Oo, pareho tayo
ng Doon ka rin school. nag-aral. Yes, St. Mary's din, Miss Cheryl. St. Mary's ka na kasi ang laki po ng agwat ng edad namin. So, nung nag-aral ka doon, St. Mary's na. Opo. Doon ka naghanggang high school? High school. High school. Ayan. Ako hanggang grade school, tapos lumipat na sa Maynila. So, kami mga taga-Hagonoy. Diba? Ganun yung mga Yes, kwento natin. oo. Maraming salamat. So, mga kapatid, samahan niyo po kami ni Attorney Jennifer Reyes para po talakayin pa rin ang impeachment. Siguro simulan natin doon sa final ni VP Sara Duterte sa Supreme Court. Itong tinatawag, nag-file sila ng petition for certiorari and prohibition. Medyo kami, kung hindi kami mga abogado, ang isang simpleng Juan de la Cruz, mano-nosebleed po kami kung ano ba ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng petition for certiorari and prohibition po? Ayan. Pasimplihin lamang po natin, no? Ang ibig sabihin po ng petition for certiorari, ito po ay isang remedy kung saan ang isang tao ay magfa-file sa korte or in this specific case, sa Korte Suprema at ina-allege po niya na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang ahensya or departamento ng gobyerno, for example. Dahil ang Korte Suprema po or ang ating mga korte under Article 8 ng ating saligang batas ay pinapahintulutan na ipawalang bisa ang anumang aksyon ng gobyerno na lumalabis at inaabuso ang kanilang kapangyarihan. That is why yan po siguro malamang ang napili na remedy ng kampo ni Vice Presidente. At dahil po may prohibition din sila na final, gusto po nila na ipagbawal ang pagsusulong or pagko-continue ng trial sa Senado. Ayan. Okay. So, ang hinihingi po niya ay TRO para mapatigil ang trial. And then, paano po yan? And then, what happens next? So, hihintayin, yan ba malalaman natin o marirequest ba sa Korte Suprema na pwede desisyonan nyo na bago pa magsimula yung trial? Or dahil magkaiba yan ng branch ng government sa Senate, and then pwede nga ba talagang mahilingan o mangialam ang Korte Suprema sa ganito pong sitwasyon? Ayan. Well, with respect to this aspect, no, dahil kumbaga pending sa ating Korte Suprema yung kanilang petition, we cannot go into, so many details about it. But for academic purposes po, no, isa po kasi sa requirement bago yan aksyonan ng Korte Suprema ay dapat ay may actual case or controversy or dapat ay ripe for adjudication na ito. Ito ay in my humble legal opinion lamang po, no. I do not want to preempt the decision of the Supreme Court. But in my humble opinion ay premature po Premature yung pagkaka-file ng petition na ito. But then again, of course, we will defer to the decision of our highest court, of the Supreme Court. When you say premature, bakit po? Doon sa opinion nyo. Kasi alam naman natin, ang abogado, kanya-kanya pong opinion yun, kanya-kanya ding interpretation. But sa inyo po, bakit ba, kailan nasasabing premature po ito? Ayon sa ating saligang batas, no, premature pa po ang isang aksyon or ang isang kaso kung wala pa namang karapatan na talagang nava-violate. Yan, sa madaling salita, ganun po ang ibig sabihin. Kailangan meron ng conflict of legal rights, may battle na at may legal controversy na may opposing claims na. Pero dahil nga po under the doctrine of separation of powers, nakadepende po yan sa aligasyon ng kampo ng Vice Presidente kung ano po ba para sa kanya ang violate ng Kongreso. Ito po ba ay internal rule? Dahil kung internal rule po, in my humble opinion, that will be a political question and the Supreme Court will, as a general rule, not interfere. Hindi po makikialam ang Korte Suprema. Sa kabilang banda po, kung ang inaakusa ng kampo ng ating Vice Presidente ay may probisyon sa ating saligang batas na nilabag ang mababang kapulungan, then the Supreme Court po can interfere. So nakadepende po yan kung
ano ba ang inilagay nilang akusasyon doon sa kanilang petition for certiorari and prohibition, Ms. Cheryl. Okay. Attorney Reyes, himayin natin yung grounds. Sinasabi nila na na-violate daw yung 1-year bar. Okay. Isa lang daw po kasing impeachment complaint yung pwedeng isampa at dinggin, di ba? Pero bakit yung pang-apat ang inaksyonan? Okay. So, ayon po kasi may mga desisyon ang Korte Suprema na nagpapaliwanag, Ms. Cheryl, no, kung paano po ba nag-a-apply yung 1-year ban rule. So himay-himayin po natin, no, para malaman ng ating mga kababayan. Ayon sa kaso ni Francisco versus House of Representatives po, no, masasabi mo lamang na may one impeachment complaint na sa mababang kapulungan kung ito ay may verified complaint at ito ay inirefer sa proper committee, which is the Committee on Justice. Dapat po yung dalawang acts na yan ay gawin para ma-qualify natin na mayroon ng impeachment complaint at dahil doon, hindi pwedeng magkaroon ng another impeachment complaint na i-initiate sa loob ng 1 taon. So with respect to the question na bakit yung pang-apat na impeachment complaint ang inaksyonan, in my humble legal opinion, the Congress has the discretion, of course, to choose kung ano ba yung sa tingin nila na mas may substance or mas kumpleto in substance and in form na pwede nilang pagbotohan at kalaunan ay itatransmit sa Senado para litisin. So, it is within their discretion. I do not see anything wrong with that if they chose na yung pang-apat na impeachment complaint ang kanilang ipagpatuloy or bigyan ng pansin. As long as hindi siya pasok doon sa 1-year ban rule sa ilalim ng ating saligang batas. So you're saying na kahit gaano karami yung dalhin sa Kamara, so mamimili sila, ang Kamara, mamimili ng isa, tsaka sila at saka nila isasubmit ito sa Senate. Pag nag-submit sila sa Senate, doon pa lang yung 1-year ban rule magsisimula. Hindi doon sa yung nauna ng kung ano man yung pagpipilian nila na mga or i-consolidate man nila lahat ng complaints. Hindi po, Ms. Cheryl, no? Magandang tanong po yan kasi para maunawaan lalo, no? Yung pong sinasabi sa saligang batas na no impeachment proceeding shall be initiated against the same public official more than once for a period of 1 year, ito po ay yung proceeding sa mababang kapulungan. Halimbawa po, for academic purposes lamang po, Ms. Cheryl, no? Ako ay presidente, gusto nilang i-impeach, nag-file sila ng verified complaint at nirefer nila ito sa proper committee or sa Committee on Justice. So that is one impeachment complaint, right? Pag na-refer na po yun, so ngayon ay March 2025, hindi sila pwedeng mag-file again sa akin ng another impeachment complaint within this year, within 2025. Kailangan nilang maghintay ng next year, January 2026, or for example, or onwards para makapag-file muli sila ng another impeachment complaint. So yung prohibition po na yun ay sa mababang kapulungan po nangyayari yun, mga kababayan. Yung prohibition na yun. Okay, mas mas detalyihin lamang po natin dun sa mga nalilito. Sinasabi nga po, 4 yun eh. Hindi ba yun daw parang 4 na complaints nga siya. Pero walang nababiolate pa doon na 1 year ban. Opo. Nakadepende po yun kasi pagkakaalam ko parang ang sinabi po ng Kongreso, yung tatlong yung 3 previous complaints or the first 3 complaints ay na-archive. So nakadepende po yun kung ni-refer ba yung mga yon sa proper committee. Kung hindi, then walang violation na nangyari. Hindi pa siya pasok sa 1-year ban rule. Kasi isa pang nilalaban nila, bakit hindi raw muna ni-refer sa House Committee on Justice? Anong ibig sabihin nun? Well, if that is their allegation, no, na hindi raw ni-refer sa proper House Committee, well, papatunayan nila yon sa korte, no? Pero may pagkakataon din kasi, Ms. Cheryl, na hindi na kailangang i-refer
sa Committee on Justice Pwede. ang isang complaint. Yan po ay yung ikatlong pamamaraan. Kapag po ang impeachment complaint ay final ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, hindi na po siya kailangang i-refer sa Committee on Justice or sa proper committee. Ang kailangan na lamang pong gawin pag ganoon ay ifa-file nila ito sa Secretary General ng House, and it will also qualify as already an impeachment complaint. Okay. Nasa batas din ba na dapat i-inform muna ang i-impeach na official bago gumulong ang kaso? Yes, napaka-importante po nun, Ms. Sherry, dahil ayon sa ating saligang batas, lahat ng tao ay kailangan magkaroon ng procedural due process. Hindi mo pwedeng parusahan or tanggalin ang isang tao sa kanyang pwesto kung walang notice. Kaya dapat ay ipaalam mo sa kanya ang mga allegations, mga charges against him or her para magkaroon siya ng sapat na opportunity para maipagtanggol ang kanyang sarili. So mahalaga po yun, tama po yun. Dapat i-notify ang public official. Bukod sa petition for TRO, I don't know if you could be on this position to discuss it, na may sa tingin nyo, may iba pang posibleng legal action na ang kampo po ni VP Sara na pwedeng gawin? Well, aside from what they already filed, Ms. Cheryl, in my humble opinion, ang tanging paraan para malampasan ito ng ating Vice Presidente ay humarap siya sa impeachment trial, di ba po? Pagdaanan niya yung impeachment trial at patunayan niya sa sambayan ng Pilipino na walang basehan at hindi totoo ang mga ipinararatang sa kanya ng Kongreso. May mga pagkakataon ba na masasite ka, Attorney Reyes, na dating pangyayari na pinaboran ng Korte Suprema ang petisyon ng nai-impeach na official? As far as I know, Ms. Cheryl, kung matatandaan kasi natin, yung mga nakaraan po na inattempt ma-impeach na ating mga public officials. For example, si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, dating COMELEC Chairman Andres Bautista, sila po kasi ay nag-resign sa kalagitnaan ng impeachment proceeding sa mababang kapulungan. Noong time naman po na si former President Erap or Joseph Ejercito Estrada ang nililiti sa Senado because of a supervening event, nagkaroon ng people power, yung EDSA 2, di ba po? Hindi na rin natuloy yung impeachment. It was considered as functus officio. Kaya hindi na rin po nagkaroon ng pagkakataon ang Korte Suprema na mag-rule sa issue na yun dahil it became moot and academic. Kumbaga wala na rin pong magiging silbi kung de-decision na nila yung issue na yun. Or baka hindi naman talaga nag-file yung mga opisyal na yun before the Supreme Court. Okay. Dito sa nakikita natin, maaari nga bang may butas o lapses po yung naging proseso ng impeachment sa Kamara? Ayan, magandang tanong na naman niya. But, wag nating i-preempt, 'di ba? Dahil nasa Korte Suprema, pending sa kanila. Pero, to reiterate mga kababayan, para mas maintindihan nyo, nakadepende po yan. Kung hindi nila sinunod ang isang probisyon ng saligang batas, yan, malaki problema nila dyan. Talagang kailangan, mapawalang bisa yung ginawa nila. Sa isang banda, again, kung ang kanilang hindi lamang sinunod ay kanilang internal rules of procedure na hindi naman nakalagay sa ating konstitusyon, then they have the right to not comply with the said internal rules. They can even waive it, modify it, change it, dahil sa ilalim ng saligang batas, they are authorized to determine their own rules and govern their own procedure or proceedings. So kung ano man yung dapat na questionin ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema ay dapat may kinalaman sa na-violate yung Constitution. Tama. Kasi kung hindi pagbabasehan yung Constitution, internal rules lang,
wala dyan ang Korte Suprema. Yes, it will be a political question na as a general rule po, hindi yan papakialaman ng ating kataas-taasang hukuman. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion, baka may mga katanungan din kayo gustong klaruhin para mas maintindihan nyo itong mangyayaring impeachment trial po kay VP Sara Duterte na sinasabi nga po ay sa July na magsisimula. Ayon po yan kay Senate President Jesus Cordero. Maaari po kayong mag-comment, mag-post ng inyong tanong sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or sa 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod Cheryl Cossim. Ang ating question of the day, ano ang masasabi nyo sa proseso ng impeachment sa bansa? Mayroon din pa kayong mga parte ng impeachment na gusto nyong klaruhin or hindi nyo naintindihan? Baka po makatulong kami, maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or tumawag po sa ating tanungan hotlines. At mamaya po, ipapasagot po natin yan sa ating expert. Kasama pa rin po natin ang ating legal expert na si Attorney Jennifer Reyes. Okay. Naglabas po ng proposed impeachment timetable si Senate President Jesus Cordero. July 30 po yung simula ng trial proper po. Your thoughts on that? Kasi the last time we talked about this, meron yung nilalaman sa Constitution yung word na forthwith na Yes. even dun sa mga balita, yung mga eksperto, sinasabi din, ibig sabihin niyan, dapat agad-agad na simulan. Opo. Yes, tama po yan, Ms. Cheryl. No? Nakalagay po sa ating saligang batas, Article 11, Section 3, Paragraph 4, na kapag po na-transmit na sa Senado yung Articles of Impeachment, the trial by the Senate shall forthwith proceed. So, i-reiterate po namin, mga kababayan, no? In my humble opinion, the word shall is mandatory in nature. Utos po yan ng saligang batas. Pinakamataas na batas sa ating bansa. At yung word na forthwith, ang ibig sabihin ay agaran, without delay, ay simulan ang paglilitis sa Senado. So with respect to the timetable presented by Senator Cheese Escudero, again, in my humble opinion, sa loob ng 3 buwan, Ms. Cheryl, napakadaming pwedeng mangyari. Hindi po yan nilagay lamang ng mga drafters and framers ng ating saligang batas, yung phrase na shall forthwith proceed, dahil lamang gusto nila. Pinag-aralan nilang mabuti bakit kinakailangan na agaran ay simulan ang trial or paglilitis sa Senado. So kung July pa po talaga sisimulan ang impeachment trial sa Senado, in my humble legal opinion, hindi na siya within a reasonable period of time. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 3 or 4 na buwan. Yun daw kasing timing ay naka-break na ang Kongreso. So hindi naman daw kailangan or rason ito para tumawag ng special session. Ayan. Tama-tama yan kasi i-explain po natin, no. There are views na kahit in recess po or not in session ang ating Senado, ay dapat ituloy nila ang impeachment trial. And I agree with that view, Ms. Cheryl, no, personally. Dahil kung titingnan po natin, yung sa provision na yon na tinutukoy na they are not in session at hindi sila pwedeng gumalaw, it refers only to their legislative functions. Ayan. Pag lehislatibo ang nature ng trabaho, then pasok doon sa provision na yon na tigil talaga ang trabaho nila dahil they are not in session. However, tandaan po natin, mga kababayan, ang impeachment process, this is not legislative in nature. Kapag po ang mga senador ay impeachment judges sa impeachment court, hindi sila gumagawa ng batas.
This is not legislative in nature. Paano po natin mas mapapatunayan? Sa ilalim ng ating saligang batas, ang mga trabaho ng ating legislative department, nakapaloob po yan sa Article 6 ng ating konstitusyon. Pag tiningnan nyo po ang impeachment process, yan po ay nasa separate na article, Ms. Cheryl, under Article 11, Accountability of Public Officers. Sinasalamin lamang po niyan na magkaiba ang nature ng legislative function at ng proseso ng impeachment. So in my humble opinion, I agree with the view of the others na kahit sila ay wala sa session or in recess, dapat ay ituloy pa rin ang impeachment trial dahil hindi naman ito legislative in nature. And by their own practice, kapag ang isang trabaho ay hindi legislative in nature, tinutuloy pa rin nila kahit sila ay in recess. Okay. Yan. Paano po kapag hindi nag-agree yung karamihan sa mga senador? Na Yung with this po na, I mean, ito ba ay decision lang ng Senate President kung kailan sisimulan ang ang trial or yung pagtawag po ng special session? Yung sa special session, Miss Cheryl, yan po kasi ay ginagawa kapag sila ay in recess or not in session. Tapos, maaari po silang magkaroon ng special session pag pinatawag sila ng presidente or inutusan sila ng ating presidente na magkaroon ng special session. And maganda yung binanggit nyo yun, Ms. Cheryl, kasi sinasalamin din noon na hindi applicable yung provision na yun sa impeachment. Bakit? Dahil paano kung ang yung presidente ang ini-impeach? May kapangyarihan ba siya na magpatawag ng special session para simulan na yung impeachment niya? It is not logical. Hence, ang conclusion dito ay hindi applicable yung provision na yun na hindi kasi magpapatawag ng special session ng presidente kaya hindi kami maaaring kumilos. No, it's not applicable to the impeachment process. Magkahiwalay na artikulo sa saligang batas ang Legislative Department na nagsasaad ng mga lehislatibo na trabaho ng Kongreso at ang impeachment process under Article 11 ng Saligang Batas. Come July 30, yung mga nakalipas na impeachment trial, natunghayan yan ng taong bayan ng publiko. Tingin nyo talagang mahalaga na hindi lamang ito dapat sa loob ng Senado but mahalaga na naka-broadcast ito ang isang impeachment trial. Yes, tama, Ms. Cheryl. Dapat ay naka-broadcast at bukas sa publiko ang impeachment trial. In addition to the fact na ayon sa Senate rules, it should be in public. Dahil sa kahalagahan ng impeachment proceeding na ito, tandaan po natin ang gustong i-impeach ay inihalal ng taong bayan at ang mga magiging huwes or judges din ng impeachment court ay mga hinalal din ng taong bayan. Kaya napakahalaga na malaman ng taong bayan kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Right? At kung ginagawa ba ng mga public official na ito ang kanilang mandato sa ilalim ng saligang batas. Okay, yung ating mga magtatayong prosecutor and then the impeachment judges, ay mahalaga nakita nila. Kasi pero political decision, di ba? Ito Tama po. Depende, nasa sa'yo na lang kung ikaw ay kung ano ang iboboto mo, kung anong boto mayroon ka, kailangan ba yun i-announce bawat senador? Bawat isang judge. Opo. Impeachment judge, Opo. Siyempre, boboto yan kung convicted, kung guilty or hindi guilty. Mahalaga ba na i-announce din? Or not sure kung kasama yun sa rules nila, sa internal rules na bawat isa ay ihahayag sa publiko kung ano ang desisyon. Yes, nasa rules po nila yan, Ms. Cheryl, na pagkatapos ng paglilitis, pag napresenta na ang each article of impeachment or mga basihan sa pag-i-impeach ng isang public official, ang bawat senador po ay boboto ng either
for conviction ba siya or not for conviction. So, hindi naman po sinasaad ng batas na kailangan ipaliwanag niya exhaustively kung bakit siya humantong sa ganoong desisyon. But may mga pagkakataon po na nagpapaliwanag, nagbibigay ng speech ang mga senador kung bakit nila kinonvict or bakit hindi nila kinonvict. Which is, for me, that's a good thing. Magpaliwanag sila sa taong bayan kung bakit sila humantong sa kanilang desisyon. May caller po tayo, Attorney Reyes. Kasama natin si Efren ng Taguig. Hi, Efren. Magandang hapon. Magandang hapon po. Apo. Si Attorney Reyes po. Hi! Nandito po ako, sir. Good afternoon po, Attorney. Gusto ko lang po linawin. Itong tungkol dito sa impeachment na ginagawa ni Senate President Chis Escudero, wala po ba siyang pananagutan sa taong bayan na kanyang ginagawa na dinidelay niya na maliwanag naman kahit anong gawin, pagbalik-balik mo ang kahulugan ng isyal, madalian yan, automatic yan. Na katulad ng sinabi ni MacArthur, ay shall return. Inubligat niya talaga sarili niya. Madalian. Ngayon, yung forthwith, kahit nga sa Oxford Dictionary, tumingin ka, ang meaning nun, madalian talaga. Pag binigay sa iyo, ngayon din. So, di ba Constitution nakalagay yan? So, ang Constitution ay ang taong bayan. Kung hindi po ako nagkakamali, Attorney. Tama, sir. So, hindi ba dapat siya panagutin ngayon sa taong bayan na meron siyang abuse of discretion na kanyang ginagawa? Dahil ang parang ginagawa niya, ako ang masusunod, hindi kayo. Tinenggan niyo sa Kongreso, titenggan ko rin dito. So may pag-abuso to, Attorney. So pwede bang merong grupo kaya na mga abogado na tingnan itong ginagawa ni Chis na sobra na ang pag-abuso niya sa kapangyarihan niya bilang Senate President. So may obligasyon siya sa taong bayan. Huwag niyang galitin ang taong bayan. Kaya ako naguguluhan dito sa nangyayari. Kasi tinan mo, hanggat dinidelay niya, gumagawa ng aksyon yung isang kampo. Mali ang nangyayari. Dapat, i-resolve niya na kaagad, i-impeach ba ito, ita-trial na ba si Vice President o hindi? At anong batayan? Maliwanag naman may batayan. Shall forthwith. So wala namang nakalagay doon na karugtong sa Constitution na kailangan, pag naka-recess, walang pwedeng impeachment. So, hindi kaya naiintindihan ganito ni Senate President na wala namang nakarugtong na yung shall forthwith, pagka naka-recess, hindi po pwedeng gawin. Ngayon, bakit ayaw niyang gawin? So, di ba dapat ito? Sana kayo kay Attorney, baka meron po kayong grupo, panagutin na ito si Senate President. Dahil may great abuse of authority na ito. Grabe na ito. Nagkakagulo na ang mga isip na tao, samantala yung mga mahihirap, nananagot sa batas. Magkano lang ang ninakaw? O, tingnan nyo yan, Attorney. Pagkatapos, pag na-impeach siya, ang penalty, tanggalin lang sa pwesto. O, bakit naman itong mga nagnakaw na maliit, mayroong mga pagkakulong? Kaya mahirap maintindihan ang batas natin na hanggang ngayon pinatatagal ni Senate President. Hindi dapat. So, Apo. ito ba, Attorney, pwedeng gawin ng mga abogado na questionin si Senate President na mayroon siyang great abuse of authority doon sa kanyang discretion na ginagawa dahil kung siyang presidente, hindi niya ako pwedeng utusan.
Oo. Parang ganun ang lumalabas ngayon sa kanya eh. Opo. Parang siya na ang mas mataas sa konstitusyon na samantalang siya inilagay ng konstitusyon. O paano siya naging senador? Hindi niya ba naisip yon? Because of the mandate ng mga tao na iboto siya. O ngayon, naiboto siya, ngayon, inaabuso niya naman kung muna sa pwesto na siya. So, parang hindi ko yata maintindihan itong nangyayari sa ating bansa. Opo. Ayan. Thank you. Salamat po for calling and Salamat. sharing your opinion, Mang Efren. Salamat po. Oo. Anyone, actually, I understand meron nang nagsampa rin po ng kaso questioning yung bakit hindi agad-agad Yes. sinisimulan nitong trial sa Korte Suprema. But then again, we're gonna have to wait for their decision on that. They filed a petition for mandamus na po, no? With respect to the question of Mr. Efren, salamat po sa inyong opinions, no? Na maaari naman po kahit sino. Karapatan nyo naman po na mag-file ng petition kung sa inyong opinion ay, this is for academic purposes only, no? Na sa inyong opinion ay may pang-aabuso or grave abuse of discretion na ginawa ang mga kahit sinong politiko. Right? This is not specific to the parties involved. But in fairness naman po kay Senate President Cheese Escudero, nakikinig siya. I mean, biglang nagkaroon na ng, pinakita niya na may timetable na. Eto na. He is doing his best to somehow appease, right? The public clamor regarding this matter. Yung isang question po ni Sir Efren, no, na bakit daw po kapag impeachment, tinatanggal lang. Samantalang ang ordinaryong Juan de la Cruz, sabi nyo nga po, konti lang ang ninakaw, nakukulong. Ayan. Para klaro po, no, Sir Efren, and sa ating mga tagapanood, ang impeachment po, ang purpose lamang po niyan ay patalsikin sa pwesto ang isang public official na impeachable at may kaakibat na parusa na hindi na siya maipepwesto sa kahit anumang public office or position sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Ngunit, mananagot pa rin po siya sa mga korte. Ayan, ibig sabihin po, pwedeng-pwede na siyang humarap at ma-filean ng mga criminal cases, civil cases, or even administrative cases, at siya po ay dapat humarap sa huwes, humarap sa korte. So, hindi po ibig sabihin na pag na-impeach ang isang public official, hindi na siya mananagot sa mga iba pang kaso. Ibig lamang pong sabihin nun, natanggal siya sa pwesto, ngayon, harapin mo na ang mga kaso na pwedeng i-file against you. So maganda yung tanong ni Sir Efren na yun, no? Para maliwanagan yung ating mga kababayan. Ayan, salamat Sir Efren! Mga kapatid, pwede pa po kayong humabol sa pag-comment or sa inyong mga katanungan. Kasama po natin si Attorney Jennifer Reyes. Po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita at kasama pa rin po natin ang ating legal expert na si Attorney Jennifer Reyes. Silipin po natin ang mga katanungan ng ating mga kapatid at mga pa-shoutout na rin. Ayan, para makahinga-hinga tayo ng kaunti. Ayan, sige, shout out muna tayo kina Ramel Maluto, ayan, watching from Guimaras, thank you. Si Demzo Olivero, si Amy Cardino Kanya, mula sa Mobo ba to? Mobo. Masbate, hello. At mula naman sa Negros Occidental, si Nonoy Sanchez, magandang hapon. At eto, attorney, eto, si Noset, ang hirap naman ito, Ipsum, A vice president is also a president with exclusive privileges just like the president. Tama po ba? Ano po ang kanyang tanong Ang ulit? vice president daw ay katulad ng presidente with exclusive privileges like the president. Ano po kayang exclusive privileges ito? Oo, Immunity dahil ba yung sinasabi niya? Alam mo, ang presidente pwede pa rin ma-impeach. Katulad nga nung
I mean, nakita na natin yan kay dating President Erap. Yes, Joseph Estrada, yes. diba? Pero yung sa pagsasampa ng kaso, habang nasa pwesto, ayun, may immunity doon ng Pangulo. Ang VP, wala. Wala po. Oo. Tanging ang presidente lamang po ang may presidential immunity from suit during his or her incumbency. Maaari lamang po siyang matanggal sa pamamagitan din ng impeachment. Oo. Ayan. Si Gracia Maliana, kung sakaling ma-impeach ang VP pero ayaw niyang bumaba sa pwesto, ano ang mangyayari? Hindi pwede. Kailangan niyang respetuhin yung desisyon ng impeachment court. Kung kunwari, pwede bang, meron bang pwedeng pag-apelahan ang taong ini-impeach kapag siya'y na-convict? Ayan. Nako, unfortunately, wala po. Wala po siyang remedy na mag-file ng motion for reconsideration or iapela ang kanyang conviction kahit sa impeachment court man yan or sa Korte Suprema. Dahil nga po, tandaan natin, ang impeachment process, this is political in nature. Hence, ang mga ordinaryong rules na ina-apply natin sa mga korte ay hindi applicable. Hindi po yan maia-apply sa isang impeachment case or trial. Ayan. So, wala. Hindi siya pwedeng mag-file ng motion for reconsideration or umapila, Michelle. Ito nga si Mark Mendez, attorney, para sa iyo, ang impeachment ba ay isang legal na proseso talaga o mas isang pampolitikang laban? Okay. When it comes naman sa legal, Mark, no, legal naman po yung proseso dahil yan po ay minandato at itinakda ng ating saligang batas. Yan ay legal na proseso ng pagtatanggal sa isang impeachable na official na dahil nag-violate siya sa mga grounds na ibinigay ng ating saligang batas. So, legal po yan. Magiging illegal lamang yan kung hindi susundin ng Kongreso ang mga guidelines or provision sa ating saligang batas na dapat nilang gawin at sundin habang sila ay nasa proseso ng impeachment. Si Marites Incha, ituloy po yung impeachment proceedings pero wag sanang kalimutan ang iba pang problema ng ating bansa. Si Marjon Dominic Mamot, dapat po ituloy para na rin sa katahimikan ng marami, malaman nila ang katotohanan sa impeachment, tama man o mali, dahil ang totoo rin sa huli ang mananaig, not bad, tingin ko, di naman guilty si VP Sara. Si Juan Quixote, dapat matuluyan para matuldukan na. It's either yes, impeach VP or no, VP stays, gawin nyo ang Senadong trabaho nyo, pansariling interes kasi kaya ayaw masimulan agad. Si Bert Ramento, wala naman pong mapapala ang bayan sa ginagawa nilang yan. It's all about politics. Instead na problema ng bayan natin at yung pwede nilang magawa para punan ang mga ito ay nasasayang lang dahil sa ginagawa nilang yan. Yan po ay opinion ng ating mga netizens, mga kapatid. Again, marami pong salamat sa inyong pagtutok sa ating programa ngayon. Sana po ay nakatulong tayo at for sure may mga ilang beses pa po tayong pag-uusapan ito, lalo na pag gumulong na, magsimula ng gumulong ang impeachment trial po come July 2 actually, tama ba ako? July 2 yung resumption kasi ng session. So dito na mangyayari yung presentation of the articles. June 2 mga kapatid. Tapos pagdating ng June 24 to July 25, ito na po yung pre-trial. Okay, when you say pre-trial, tapos July 30 ay start of trial, ano ba ang inaasahan sa pag-pre-trial? Sa pre-trial po, no, dyan po yung magkakasundo dapat ang prosecution at ang on the defense side kung ano lamang yung mga facts at mga ebidensya na kanilang ipepresenta during the trial. So,
sa amin pong mga abogado kapag may pre-trial, yan, minamarkahan ang ating mga ebidensya, nag-agree sila sa mga facts or stipulations. So yan po ang ginagawa karaniwan sa pre-trial. But of course, the Senate also has the discretion to, add their own rules of procedure if they deem it necessary. Okay, so dito. Tapos, July 30, yun na yung simula ng trial. In the middle of the trial, kung kunwari may mga ihabol na mahalagang ebidensya, kahit tapos na yung pre-trial, pwedeng i-apela yun. Yes po, Ms. Pag-usapan Cheryl. ng parehong Opo. kampo. Lalo na kung talagang it is of, utmost significance na talagang it will make or break the case, then the Senate can also admit those kinds of evidence. Ayun. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok sa amin. Thank you for making time again, attorney. Yeah. Ayan, thank you so much. Ayan, at sana po ay maulit ang ating guesting sa inyong programa. At well, as a reminder lamang po sa ating mga kababayan, tandaan nyo po na ang soberenya ay nananahan sa taong bayan at lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay galing po sa inyo. Kaya may karapatan po kayo na mag-criticize or mamuna kung tingin nyo ay ang isang public official at ating mga politiko ay hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin ayon sa ating saligang batas. Ayan, maraming salamat po. Magandang hapon again at maraming salamat Attorney Jennifer Reyes, ang ating law professor at constitutional law book author. Mga kapatid, thank you for joining us. Bago po ang lahat, babatiin ko lamang shout out. Ayan, sa Calasiao Central Pilot Elementary School, Class 1975. Ayan po. Happy 50th anniversary sa inyo. Hi, Uncle Joey Torres. I-enjoy nyo yung inyong reunion na gagawin, mangyayari on March 7 sa Friday na po yan, dyan sa Hiraya Wellness Resort and Eco Park. Ayan. Again, Class 75 ng Calasiao Central Pilot Elementary School. Happy 50th anniversary po sa inyo. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ako po inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.